Maligayang good morning sa inyong lahat. Andito ulit tayo sa Valenzuela. As always, for today guys, pupunta lang tayo ng SEC Moto Supply sa main branch dito sa may 10th Ave, which is sobrang lapit lang. I think it's time para simulan na natin yung adventure concept natin dito kay Blanca. Simulan natin sa pag-i-install ng crash guard. Actually guys, na-inspire ako mag-setup na ng crash guard dahil sa mga nakakasama natin sa subscribers ride. Karamihan na ng mga nakasama ko naka ADV 160, nag-install na sila ng crash guard. So tinitignan ko, ang ganda ng mga setup nila. May mga naka half crash guard, may naka full. Tapos ang dami pa nilang pwedeng ilagay doon. Pwede mo palagyan ng paraang bag and auxiliary lights, water bottle holder. Tapos it can serve as protection sa fairings mo kung mataob ka. Pero may mga cons din yon. Ako, ang nakikita kong cons sa kanya, yung sa crash guard kasi parang minsan pag nasabitan siya ng tali, pwede siyang mahatak. Pwedeng mahatak yung motor mo pag may dumaan na tali doon. At ano pa bang cons niya? Pwede siyang pwede siya makakain ng space sa kalsada. Kunyari pag sumisingit ka, instead na mas maliit yung motor na nasisingit mo, medyo nadagdagan siya ng onti lang naman. And lastly, ito yung pinaka-concern ko na hindi ko pa alam, yung bigat, kung gano'n siya kabigat at kung makaka-effect ba siya sa performance dito kay Blanca. So yun yung mga naging concern ko. Kaya actually matagal na akong hindi nagpapalagay ng crash guard. Pero before, yun talaga yung plano ko nung minamata ko pa lang yung ADV 150 kasi nga ang ganda ng adventure concept dito kay ADV 160. Tapos talagyan mo pa ng saddlebag sa likod, papa-install ka ng bracket na side pannier. So ang ganda, 'di ba? Simulan muna natin dito sa crash guard. Unti-untiin natin kasi medyo mabigat pag binigla natin kasi nagpa-canvas na ako ng SEC na SEC na side pannier sa likod. So nasa 13,000 siya kasama na yung bracket. Actually yung bracket na nirequest ko, K3 bracket. Naka K3 bracket din talaga tayo sa likod para sa top box pero sa side pannier natin gusto ko K3 din mismo yung gamitin para parehas na, diba? Tsaka alam naman natin matibay yung K3 brands. And ayun, so ayun, simulan natin dito sa crash guard. So para sa mga concerned din kung kamusta itsura ni Blanca, ito, pupunta tayo ngayon doon. Tapos titingin pa ako ng ibang accessories na pwedeng ikabit kay ADV 160. So malapit na tayo. From Valenzuela to 10th Ave lang kasi medyo maluwag pa nga yung kalsada ngayon. I'm excited. Kahapon pa ako naghahanap sa Shopee. Ang concern ko kasi sa Shopee guys, ang dami ko nakikita ng review na hindi ko makasya yung crash guard dun sa footboard natin na pagkakabitan niya. Tapos may mga concern dun na hindi pantay pagkakagawa. Binasa ko naman yung review nung seller, reply nung seller sa kanila. Sinasabi nga nila na handmade daw kasing crash guard, kaya ganyan. Kasi gusto ko talaga yung stainless pero wala mas gusto ko, okay rin naman sa akin tong black. Kakanan na tayo rito. Madami na kayang tao sa SEC? Madami ng tao. Kasama to? Ang ganda. May ano kayo? 10,000. So guys, may naabutan tayo subscriber dito sa SEC. Shoutout! Shoutout dito, Al! So sa mga nag-expect na mabigat ang crash guard, hindi siya mabigat. Mali rin ako. Akala ko mabigat siya.
Ayan siya, sana nagustuhan nyo rin yung tsura niya. Para sa akin nagustuhan ko naman siya. Una ko kagad tinanong, kuya nangangalawang ba to? Kasi iba nakikita ko nababakbak yan dito tapos nangangalawang. Sabi ni kuya hindi daw kasi naka powder coating din daw yan. Tapos tinanong ko rin kung natatagtag pag tumatagtag ba lumuluwag yung dito. Sabi niya hindi naman daw. Kasi syempre para kung lumuluwag pagkatagalan, para from time to time i-check ko din. So okay siya para sa akin. Hindi siya ganun kalapad. Katulad dito medyo dikit siya konti sa fairings. May isang space na ganito siguro. Ayoko kasi nung sobrang layo, yung mas lalong kakain ng space sa kalsada. Ayoko nung ganun. Mas mahirapan tayo sumingit eh. Pero may na-experience kaagad ako nung pagkasakay ko sa kanya. Pakita ko sa inyo. Ito. Unang-una ito, yung paa natin. Before, mas madali sa akin tumapak, mag-adjust pag dito yung paa. Ngayon tumatama na siya. So, ang liit na lang ng space na matatapakan ko. Kailangan mahaba yung hita nyo para makatapak kayo dito. So, sa akin hanggang dito na lang. Medyo dito rin, pwede pa naman. So, pag lumiliko ka kasi, bumibuelo ka, nakababa pa mo, medyo mahihirapan ka. Pero ngayon, since may crash guard na tayo, ang lawak na ng tapakan ko. Ayun yung kapalit niya. So, kumbaga, give and take lang. Ito pala yung kay Shoti. Ito siya. Ito sila. Yan. Hindi lang ako dumaan ngayon kasi wala naman ako papagawa pa. Kita ko sila Aisel. Shoutout sa kanila. Ay, nakahazard ako. So, ito. Papunta na tayo ng Robinson, Manila ulit para mag-workout. And, sabihin ko na experience ko. Actually, nung kinakarga ko siya kanina, magaan pala to. Expected ko sa crash guard na to, mabigat. So, ayun. Isa sa mga nagustuhan ko sa crash guard na to. Actually, ang first of choice ko talaga stainless. Pero okay na rin naman to. Natuwa ako kasi lapad na ng natatapakan ko. Guys, may mga in-order pala ako sa Shopee. Binilan ko siya ng water holder. Binilan ko siya nung crash guard bump. Mura eh. 3 pieces for 260. Sa Moto Wolf kasi, mas maganda rin naman. Pero medyo mas mahal. Gusto ko rin naman yung bump na yun for the looks. Hindi naman talaga for its purpose. Kasi okay lang naman sa akin yung ito na yung pinaka protection ko eh, yung crash guard eh. So guys, the reason I'm sharing these workouts kasi sa long ride, hindi lang motor ang mini-maintain natin, hindi lang motor ang kinokondisyon natin, dapat pati ang ating katawan. Lalo na kung babiyahe tayo ng halos 15 hours sa kalsada. Kaya hanggat maaari, kailangan alagaan din natin ang ating resistensya at kalusugan. What's going on guys? Nakabit na natin yung crash guard natin. Sobrang nakakapanibago. Medyo lumaki yung harapan natin. Pero sobrang excited ako kasi ang dami kong gamit dito. Before pa ako magpakabit, umorder na ako sa Shopee para at least once na nandyan na siya, ikakabit na natin itong mga pinag-order natin na to. So, pakita ko lang sa inyo yung mga in-order natin sa Shopee. And, pero bukas ko na ito ikakabit kasi alas 10 na ng gabi. Masyado nang madilim sa baba sa may garahe para mag-install. So, another video na lang tomorrow. So, i-follow up ko na lang yung video pagkagising natin ng umaga para ikabit. So, buksan na natin to. Unang-una ito guys. Ano ba to? So, Shopee naka-video to kasi pag umorder sa Shopee ngayon, kailangan nabibidyohan din para pwede i-refund ko sakaling palpak. I think ito yung bag from Rock Bros. Ito nga. So guys, may in-order ako ng 2 bag from Rock Bros. Pakita ko sa inyo yung itsura niya. Bukas ikakapit natin siya at ipapakita ko sa inyo. May 2 side sa motor na pwede natin siyang pagkabitan. Medyo malaki rin pala to ha. So, ito siya. So, ito yung isa sa mga accessories natin sa Rock Bros na pwede natin ikabit sa crash guard to or sa may bracket natin sa may top box. So, malaki rin siya.
So, ito yung itsura niya. Ayan yung itsura niya. Tapos, ito yung loob. Ito yung labas. Ayan. This is from Rock Bros. So, dalawa yung ganito natin. So, magkabilaan siya. Baka nagtataka kayo, ano yung mga ilalagay ko rito? So guys, yung mga ilalagay ko dito, siya lagyan ng tools, pwede mo siya lagyan ng tubig or kaya yung mga personal yung gamit, cellphone and whatever, charger. Pero I don't recommend that. Ang ilalagay ko lang talaga dito mga tools tsaka baka tubig. Ilalagay ko yung tool bag ko sa motor, tapos ito na yung magiging permanently na ilalagay ko palagi sa top box. Ganito lang siya sa top box ko sa loob ng compartment. Tapos ilalagay ko rin siya sa labas kasi waterproof naman to. Ito nyo naman yung zipper. Nakasarado to pag nilock nyo. May cover yung zipper niya. Normally, pag nakita kayo ng mga ganito na may open yung zipper, ayun yung mga napapasukan ng tubig. So, safe naman tayo dito. Ikakabit ko to bukas, pakita ko sa inyo. Next naman tayo guys, pakita ko lang. Ito, hindi ko maalala kung ano itong hindi ko maalala mga in-order ko kasi umorder na lang ako eh. Okay. So, ito yung in-order ko na pang gym ko kasi to. Pag ginagamit ko yung cellphone natin. Kasi magnetic naman yung phone natin. Ito siya. Para to sa mga may cellphone na may magnet pa nag-gym kayo tapos gusto nyo kinukuha na different angles. So, ito yun. Ito siya. Ito pala. Ito pala dapat dito. Ay, ang lakas, ang kapit. Dikit na dikit sa bakal. So, ito siya guys. Dikit na dikit siya sa bakal. Tignan nyo. Tanen. Tapos, ilalagay natin yung phone natin sa likod. Ayan, nakaset din siya. Ito na yung kamay ko. So, ayan, madali itong gamitin pag mag-gym ka, gusto mo isabit sa ibabaw, gusto mo isabit sa baba. So, para dun to, in-order ko na to. Kunyari, gusto mo gumawa ng reels, gamit yan. Actually, ang gamit ko pala is iPhone 17 Pro Max and medyo mabigat din yon. Pero kayang-kaya naman siya nung magnet. And magnetic yung iPhone eh. I think Samsung din naman is magnetic. Yung Samsung S23 Ultra ko na nasira, kaya tayo nagpalit ng phone, hindi ko alam kung magnetic siya. Actually, pinapa-ayos ko pa yon, sayang kasi yon. So, ayun. Recommended ko to pag gusto nyo ng mga different angles. Sabit nyo sa pader, sa may labas, sa may bakal, videoan nyo yung sarili nyo nang hindi na kayo naghahawak ng tripod. So, recommended ko to. Ilalagay ko yung link nito. Mas gusto ko rito kasi iba, dalawang bilog. Ito medyo pahaba siya, tsaka mas makapal yung magnet niya. From China pa to sa Shopee. Medyo matagal din. Hindi naman matagal, mga siguro 5 days, 6 days, ganun. So, pwede na. Then, next naman tayo guys, puro ko daldal. Ito, I think ito yata yung water holder ko. Yes, it is. Ito nga yun. So, bumili na ako ng, nalaglag yung ano. Bumili na ako ng water holder natin. So, it's nice. So, ito siya. So, parang, ang gusto ko rito kasi, hindi siya bulky. Tapos, maliit lang siya na naglalak siya ng ganito para hindi siya sobrang spacious sa may crash guard natin. Bukas ikakabit ko to kasama ng ito, pakita ko lang. So ito, ilalagay ko na yung link nito. Water holder natin nasa 99 pesos lang. Sobrang mura. Next naman ito guys. Ito para sa crash guard to eh. Ito yung bump accessories niya. Ay hindi. Nagkamali pala ako. Hindi pala ito yun. Hindi pala accessories ko to. Itong in-order natin guys. Actually kay PCX 160 to. Nabuksan ko kaagad, pero anyway, ito na. Ito na yung matagal nyo nang hinihintay. Marami nagsabi sa akin na subukan ko daw to. Ang Shell Advanced City Scooter. Guys, ito na po yung hinihiling nyo sa akin na langis na itry ko. Kasi alam nyo naman ako, fan ako ng Shell Long Ride. Pero sabi, actually, pinanood ko muna yung mga review nito. So, 10W40 to. Tapos, may sinabi rito kung bakit mas maganda to sa scooter. Nalimutan ko na, pero ito yung recommend ng karamihan na pag ginamit mo raw to, sobrang gaan ng motor mo. Less vibration daw sa Shell Long Ride. Tapos smooth. So, pero ito, I think, kaya to hanggang 3,000. Pag ako gagamit ito, papabutin ko to 3,000. Pero, mag-change oil tayo soon. Gagawa tayo ng another content for PCX 160. Kasi nga, may nag-request na subscriber na i-long ride naman daw natin si Pixie. Nakakamiss naman daw yung POV na PCX yung gamit natin. So, pagbibigyan ko kayo doon sa ride. Pagbibigyan ko kayo sa bagong langis. So, isasalpak natin to. Abangan nyo yung next vlog na yun na ito naman yung langis na gagamit natin. I-change oil natin siya. So, itabi ko muna to. Next naman guys, ito naman yung ating coolant. Bukas maglalagay ako ng coolant kasi pag nag-Bicol tayo, mahaba-haba rin yun, mainit. So, huwag nyo kakalimutan na maglalagay kayo ng coolant. And gusto ko rito sa coolant, long life to. Kasi guys, pag
pag yung motor ko umabot ng 2 years, nire-reflush ko yung coolant ko para mapalitan yung buong coolant ng motor natin. Syempre, na-expired din to, pero itong brand na to, Pro 99 coolant, is a good brand. Na-review ko to, so lagay ko yung link nito bago ko. Nagamit ko na pala to guys bukas na to. Nagamit ko na to kay ADV, so mag-refill lang ako bukas kasi nga magbi-Bicol ride tayo. May dalawa pa tayong Shopee dito. Actually, di ko na alam talaga iba kong pinag-order. Ano ba itong in-order ko ito? Okay guys. So, ito guys, may bago tayong item. This is a Cool Ride from Shoe and Helmet Spray. Pang sapatos tsaka pang helmet. So, ako kasi katulad yan, nung nagano kami, sama kami nagpunta, Unisan, Quezon, nabasa yung helmet ko. And ayoko hanggat maaari, laban na laban yung foam natin kasi masisira. So, I prefer na gumagamit ako ng ito. Adalas ginagamit ko before yung Kobe. First time ko gagamitin tong helmet spray na to. Ay, ang bango. Bango. So, isa-shake nyo siya. So, spray natin sa helmet natin. Ang bango. Bango. So, antibacterial siya na disinfectant deodorizer. So, spray on your helmet to keep the interior padding foam and helmet clean, lining clear of odors and germs. So, gusto ko kasi yung hindi lang yung mabango, yung talagang may parang alcohol na pumapatay ng germs. So, Cool Ride. Ang bango niya. Ang bango. Parang refreshing yung bango. Ako nag-spray. Naubos na kasi yung spray ko. Kasi ginagamit ko yung spray pan after and before the long ride. At sarap yan nung magmumotor ka ng malayong biyahe. Tapos ang bango ng helmet mo. So guys, ito na yung last budol ko sa inyo. Pag may crash guard kayo, kailangan nyo nito. Ito yung tinatawag na crash guard bump. Actually, ito yung pinakamura na nakita ko sa Shopee. Parang 6 pieces na to So, tig-tatlo siya kabilaan. Merong Motowolf. Maganda rin yung sa Motowolf. Pero medyo pricey siya ng onte. Tapos, itong brand na to. Okay din siya. So, bukas, ikakabit ko siya. Medyo matrabaho lang yung pagkakabit natin bukas. Pero papakita ko sa inyo yung finished product natin. Medyo bubuuin ko pa pala to. Ito siya. Ito yan, isasara mo yan sa may crash guard mo. Parang yan, bump siya. Ano lang to, plastic lang to. Mostly ginagamit natin to for decoration. So, ito yung isa sa mga accessories ko sa crash guard na bukas ko pa ikakabit. So, yun lang naman yung mga budol ko sa inyo guys. And last na pala, sorry. Masyado agad ako nagsabi ng tapos. Ito na pala yung last budol ko sa inyo. Alam niyo naman to sa mga nakanood ng previous vlog natin. Natawa ako kay paring Justin. Shoutout sa'yo, paring Justin. Nasa group ako ng Kimco. At sabi nila, na-share nila yung post ko. Tapos may nakakilala na sa akin, yan yung nagmumotor na nakakrock. So, naiya naman ako. So, oo nga naman, nagmumotor kasi ako palagi. Naglo-long ride ako nakakrock. So, naisip ko, lalabang ko na tong boots na. So, itong boots na to from Comine. Ayan, buhay pa siya hanggang ngayon. Pinatahi ko na to before. So, waterproof naman to. Huwag lang mapapasukan yung tubig dito sa gitna. Pero pag tinakpan nyo naman ng kapote yan, safe kayo. So, ito yung gagamitin ko sa Bicol ride natin. Kasi imagine nyo hanggang matnog. So, baka magdala rin ako ng extra shoes. Kaya, medyo bulky rin yung mga dadalhin nating gamit. Baka si Crocs, baka yung Crocs natin, ibabaon ko na lang. Tapos ito yung magiging permanent na shoes natin. So, ngayon, dadalhin ko siya sa banyo para laban. And ayun lang guys. So, sana nakatulong sa inyo yung mga budol natin for today. And abangan nyo na lang bukas ng umaga. Pag nakabit ko na yung motor, papakita ko sa inyo isa-isa. And describe natin yung itsura ng magiging motor natin sa Bicol Ride. So, see you guys in the morning. Good morning guys. So, pakita ko lang sa inyo yung bagong itsura ni Blanca. Ayan siya! So, makikita nyo na medyo nagdagdag tayo ng storage, nagdagdag tayo ng crash guard. So, isa-isayin natin siya. So, ito guys is from SEC. Meron sila sa Shopee nila, ilalagay ko yung link nito. Pero ako nagpa-install na ako ron. Madali naman siya ikabit kung order na lang kayo sa Shopee. Pero ang concern ko kasi, minsan pang nade-deliver is hindi pantay yung pagkakagawa sa bakal. Para at least doon pa lang ma-check na natin. Kaya ako pumunta ng SEC main branch. Ito namang bump guard nila, nakuha ko lang from Shopee. 6 pieces na to for 200 pesos. So magkabilaan to. Madali lang din ikabit to. Pero hard plastic lang to. More on decoration to. Tapos, ito naman is from Rock Bros. Pakita ko yung loob. Ito yung lagayan ng tools niya. Yan. So, pwede kayo maglagay ng card, ng tubig. Pero ako, tools ang ilalagay ko rito.
So, pwede mo siya ikabit sa crash guard. And pwede rin siya rito sa may likod. Ito yung picture niya. Pero ako di ko pa alam kung saan ko siya ilalagay. Siguro malamang to sa likod ko ilalagay. And lastly, ito yung bagong nilagay natin kay Blanca. Yung water holder na 99 pesos lang. So, sturdy naman to. Sana magtagal. Pero okay lang, mura lang naman to. Ayan, para may tubig na tayo. Magtataginid na kaya para iwas dehydration din. Alam niyo naman pag dehydrate mas nakakapagod. And ito, yung bag natin from Rock Bros din. So ito isang malaking bagay sa akin to. Kasi hindi siya hassle pag sinasakyan mo yung motor mo. So hindi siya nakaharang sa'yo. And saktong-sakto siya sa compartment natin. Ayan lang, share ko lang. Mga bago kay Blanca.